Dear Lady Love TV. Billionaires Love Temptations. Tunghayan natin ang ikatlong bahagi. Lumipad ang tingin niya pabalik sa convenience store. Hinagilap ng mga mata niya ang babaeng nakasuot ng red wrap-around dress. Tila isang sako ng bigas na natanggal sa balikat niya nang masigurong si Kayla nga yung natanaw niyang nakaupo. Creamy skin, angelic face, and wavy long black hair. Yep, it was Kayla all right. Napapikit siya at nasapo ang noo. Nang hina siya sa relief na nadama. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya katensyonado habang hinahanap ito. She really had him so damn worried. Still breathing hard, he got out of the car and strode toward the convenience store. Pumasok siya roon. Agad na dumako ang titig niya kay Kayla. Nakaupo ito sa isa sa mga stools na nakaharap sa makapal na glass wall. Maingay itong humihigop ng Slurpee. Sa harap nito, nakakalat ang ice cream tub, cookies at sliced cake. Wala rito ang bakas na babaeng umiiyak na lumabas mula sa kotse niya kanina. Napahugod siya ng marahas na hininga at naisuklay muli ang mga daliri sa kanyang buhok. Hindi siya makapaniwala sa babaeng to. Heto siya, halos mabali ang leeg sa bilis ng pagpapatakbo ng sasakyan sa pag-aalala nito samantalang heto ito, komportabling humihigop ng Slurpee. He wanted to wring her pretty neck. She was going to be the death of him. Inis siyang naglakad palapit sa dalaga at inis din siyang umupo sa tabi nito. What the? Her big pretty face stared up at him in surprise. I don't get it, he grumbled, feeling utterly irritated and maltreated. I'm a good person. Sure, I'm rude sometimes but I can genuinely say I never did anything horrible in my life. The worst thing I probably did was steal my cousin's eraser when we were 5. I don't deserve this headache. I'm going to get gray hair with all this trouble and I'm only 30 years old for heaven's sake. Naging matalim ang titig sa kanya ni Kayla pero nanatili siyang inis na nakatitig dito. Hinagilap niya ang Slurpee nito at humigop din siya roon. Hey, that's mine. Well, I'm thirsty. I've been looking for you for an hour. Nakainom ka na ba ng gamot? Nagulat ito roon at hindi nakaimik. Napabuntong hininga siya at naihilamos niya ang isang kamay sa kanyang mukha. Pagod talaga siya. I'm sorry about that. And I'm sorry about what I said in the car. I was grumpy, I guess. You left your bag in my car and your mom cold. Nag-aalala siya na baka hindi mo pa raw naiinom yung gamot mo. I've already called her to say that I have found you. Ipinatong niya ang 2 botelya ng gamot sa mesa sa harap nito. Mabilis nitong kinuha ang mga yon na para bang natatakot itong makita niyon ang kahit na sino. Alangan itong napatitig sa kanya. Did she tell you that you have HCM? Pagtatapos niya sa pangungusap nito. No, but I work in the pharmaceutical company. Kaya alam ko kung para sa yung gamot mo. Umiwas sa kanya ang mga mata nito at humigpit ang hawak sa botelya. She looked upset and defiant at the same time. Napabuntong hininga siyang muli. Nanatili itong determinadong nakatitig sa unahan. Tanaw mula sa kinauupuan nila ang mga kotseng nagdaraan sa kalsada. Hindi kagaya sa club at sa loob ng sasakyan niya. Maliwanag na maliwanag sa loob ng convenience store. Sa marahas na liwanag na yon, lalong naging lutang ang magandang mukha ng dalaga. Her features were very delicate and feminine. Natila magkakapasa ito kapag hinawakan ng medyo madiin. But there was a stubborn tilt in her chin that told him she'd bite back when she gets bitten. Ipinilig niya ang ulo para iiwas ang tingin dito. Have you taken your meds yet? Muli niyang tanong. Yes, I convinced someone from a nearby drugstore to lend me money and help me get my meds. Hindi niya na napigilan ang pagtaas ng sulok ng mga labi. Bakit ba hindi siya nagulat doon? Siguro ay inaasahan na rin niya iyon. If she could get away with crime, kaya din itong gumawa ng paraan para makabili ng gamot nito. Then, bakit hindi ka pa umuuwi? You know what? I'm staying up late and partying like crazy can increase the risk of heart attack. Dapat matutulog ka na ngayon at nagpapahinga.
Alam mo naman na delikado yung sakit mo, hindi ba? You could just stop dead any minute and you're helping it with your unhealthy lifestyle. Hindi niya mapigilan ang pagtigas ng tinig. Insensitive yung mga salita ni Bright pero hindi niya mapigilan. Tila nilaligawan pa nito si kamatayan. Dapat ay sinusubukan nitong iwasan ng mga bagay na makakasama rito, pero tila lalo pa nitong ginagawa ang mga yon. I wanted to eat ice cream and drink some Slurpee. She muttered like a child. Marahas siya napahugot ng hininga sa sagot nito. Nagbibiro ba ito? Tila lalong sumakit yung ulo niya. Hindi ka pa umuuwi dahil lang doon? Are you serious? Can't this wait till morning? You are being irresponsible again, Kyla. Isang hindi mabasang emosyon ang nakikita niyang bumabalot sa mga mata nito. Maliit itong ngumiti sa kanya. Wait ha. As you've well pointed out, I can drop dead any minute. Can you blame me if I don't trust tomorrow? That shut him up. He sat there, frozen stiff and unable to say anything else or grim reality of her words. Napakagatlabi ito at malungkot na ngumiti. Pagkatapos ibigla itong naghigab. You're right, it's late. I really need to rest. Mabilis itong tumayo at niligpit ang mga kalat pero mabilis niyang nahagip ang braso nito. Bumuka ang mga labi niya pero walang salitang lumabas doon. Nanatili lamang siya nakatitig sa parte ng katawan nitong humahawak sa kanya habang nakatitig naman ito sa sahig. I'm sorry. He really didn't know what to say. He looked at her helplessly. Binitawan niya ang mga braso nito. Tila naaawa ang babae sa kanya at muli itong ngumiti. Pero hindi niya gusto ang ngiting iyon. It was the same smile she gave him a while ago. The smile that told him that there were some things in his life that he just would not quite understand. It's okay. You don't have to apologize for anything. Tama yung lahat ng sinabi mo. I'm spoiled and I don't take anything seriously. And I'm not taking care of my health either. Itinapon nito ang mga kalat sa trash bin at inilahad ng kamay sa kanya. For a moment, akala niya isimbolo iyon ng pakikipagkasundo. Kapag hinawakan niya yung kamay nito, my bag, may I have it back? Oh, he said dumbly. Agad niyang binawi ang kamay na nakalahad at nagramdaman niya ang pag-iinit ng mga tenga. It's in my car. Thanks for looking for me. I'll get cab and go home. Mabilis siyang umiling. Matapos ang lahat ng nangyari ngayong gabi, tingin niya ang pinakamabuti ihatid ito sa tinutuluyan nito. He could not possibly allow her to go home by herself after everything he found out about her. No, I'll take you home. Hinagip niyang muli ang braso nito at iginiya ito palabas ng store. No, it's okay. I'll take you home. Pinal niya sambit at binuksan ang pinto para rito. Bumuntong hininga si Kyla at hindi na nakipagtalo pa. Tahimik sila sa buong gabi. Pagkaparada niya sa parking area ng condo building nito ay saka ito nagsalita. Thanks for the safe ride and sorry about what happened earlier. Binuksan nito ang pinto at marahan niya itong muling hinawakan sa braso. Nanatili itong nakaiwas ang tingin sa kanya. Napabuntong hininga siya. I'm Bradley-ness. Tumango lang ito nang hindi siya nililingon. Marahas niyang hinila ito para harapin siya at napilitan itong itaas ang mukha sa kanya. Her pretty face looked tired and he could not help but worry. You look tired. Do you need me to bring you to the hospital? I'm okay. You were saying, yes, right, Lumunok siya at nag-ipon ng lakas. Narito na siya at higit pa sa simpleng hi at hello yung namagitan sa kanila ng dalaga sa loob lamang ng ilang oras. He might as well tell her that he had to talk to her again. I actually need to talk to you about something. If you have time, maybe we could meet tomorrow? Napakunot noo ito at napuno ng tensyon ang kanyang sikmura. Hindi siya magugulat kung galit ito sa kanya matapos ang lahat ng nangyari kanina. She probably did not want to see him ever again. Okay. Did she just say okay? He frowned at her pretty face. Okay, maingat niyang sambit. You already have my number. Ngiti nito.
Absent-minded siyang tumango. She had a nice smile. Ah yes, kinuha ko na kanina. Sorry, I didn't ask. Nagkibit balikat si Kyla at lumapad ang ngiti. Hindi siya nakakapigil na tumitig dito. Just text me the time and place. Night, Bright. Bago pa siya nakasagot ay bigla itong lumapit sa kanya at mabilis siyang hinagkan sa labi. Pagkatapos ay mabilis itong lumabas ng sasakyan at tumakbo papuntang elevator. Night, she beamed as she entered the lift. He stared at her dumbly. Ilang minuto yung magsara yung pinto ng elevator pero nandun pa rin siya sa parking area at maang na nakatitig sa pinasukan ng dalaga. Nang may dumating na isang kotse ay saka lamang siya natauhan. Nailing siya sa sarili. Hell, he muttered as he felt his insides getting uncomfortably tingly. Binuhay niya ang makina ng sasakyan at nagmaniobra palabas ng basement. So, ngiti ni Kyla habang nakatitig sa kanya. You need to deliver your lola's long-standing love letters to his one true love. And you think my lola Nora is that person? Kinagat ni Bright ang pang-ibang labi habang manghang nakatitig sa kanya si Kyla. Nakaawang mamupula nitong labi at nanlalaki ang magagandang mga mata. Tumango siya at sumimsim ng alak sa kanyang kupita. Basically, yes. That is so romantic. Hiyaw nito at pumalakpak na parang bata. So, you mean hinahanap siya ngayon ng lolo mo? That is like a plot in a romantic movie. Napangiwi siya sa excitement nito. Para itong batang nakakita ng pet store. Tell me about it. Hindi nito ininda ang sarcasm niya at patuloy itong masayang ngumiti. She dreamily sighed like a love-struck teenager. Nakita niyang napasuliyap sa kanila ang ilan sa mga taong nakaupo malapit sa kanila ng dalaga. Kyla was getting a little too giddy. Kanina pa ito parang batang nasobrahan ng kain ng asukal. Pero hindi naman niya ito nasabing huwag masyadong magingay. She looked too happy. Napailing na lamang siya sa sarili na binalingan ng pagkain. Nasa loob sila ng isang French restaurant sa Shangri-La at matapos niyang ilahad dito ang tungkol sa mga love letters ng lolo niya, sinabi niya rin sa babae ang posibilidad na ang lola Nora nito ang taong hinahanap niya. Obviously, parang fairy tale yung tingin ng dalaga sa istorya. So, paano malalaman kung ang lola Nora ko nga yung hinahanap nyo? Wala rin kaming picture ni lola sa bahay. Hindi mayaman yung family ng mama ko kaya wala silang mga pictures noon. And lola died even before I was born. Lumambong ang mga mata nito at hindi niya mamalayang ginagagap na niya ang kamay nito. Marahan niya itong pinisil. Tila pareho silang nagulat ni Kyla sa ginawa niya. Napakunot siya sa sarili at mabilis siyang binawi ang kamay. Tipid siyang ngumiti rito. It's okay. You have an aunt and she might knew something about your grandmother. Namilog ang mga mata nito. I have an aunt? Tumango si Bright. Ayon sa report, hindi alam ni Kyla na may nakatatandang kapatid ang nanay nito. Sa kung anong dahilan, nag-away ang nanay nito at ang tiyahin nito at pinutol ang nanay ng dalaga ang lahat ng koneksyon sa kapatid. She lives in Baguio. Kung walang lumang larawan o gamit yung mama mo ng lola mo, your mother's older sister might have some. It's worth a try. Kinagat ng dalaga ang pang-ibabang labi nito at hindi siya nakapigil sa sariling titigan iyon. He watched her teeth lightly bit the plump of lower lip. Mom never told me that she has a sister. Distracted siyang sumagot. Baka nagkaproblema sila kaya hindi na sila nag-uusap. That's ridiculous. Ano naman yung pwedeng awayan ng dalawang magkapatid na hindi sila mag-uusap dahil doon? Hindi ka ba nanonood ng Lilo and Stitch? Family means nobody gets left behind. She stabbed her chicken with her fork. At kung tingin mo ay may pictures o gamit yung lola mo kay auntie mo, then bakit hindi ka na lang dumiretso sa kanya? Kunot noon itong tanong. Isinubo nito ang piraso ng manok sa bibig nito at natagpuan niya ang sariling nakatitig pa rin sa mga labi ng dalaga. He watched her lips move as she ate her food. Itinaas niya ang tingin sa mga mata ni Kyla. Nakita niya ang bahagyang pamumula ng pisngi nito.
He found the corners of his lips turning up a little. Well, at least his attraction was not unrequired. Wala sa sariling nilaro niya yung tinidor, ang pasta sa kanyang plato. Sabi sa report, your Aunt Del is quite cranky. Oh, parang ikaw. Nakangiti ito na iniikot ni Bright ang mga mata. Tumawa ito at hindi niya napigil ng bahagyang pagngiti. As I was saying before, you rudely interrupted me. Your aunt is not very friendly, so I figured kung may gamit man ito sa lola mo, hindi niya basta-basta ipapakita ang mga yun sa kung sino. Ikaw na pamangkin niya ang may posibleng pagtiwalaan niya. Tumangutang ho ito. You're right. You're going with me to ask my aunt for Lola's things then? Tumango siya. Yes, if you have time, we can leave next week. Sem break nyo, diba? Yup. Nakangiti itong bumaba na parang nangangarap na tumititig sa labas ng bintana. The soft lights from the chandelier touched Kyla's porcelain skin and he found himself remembering how soft they felt underneath his fingertips. Lumunok siya bago ulit nagsalita. Hindi ka ba nagdududa? Don't you think you trust me a little too much? Absent-minded itong napatingin sa kanya. Matabang niya itong tinitigan at malapad itong ngumiti. No? I researched your name and I saw your profile and pictures on the net. You're filthy rich. Bakit ka magsasayang ng oras para lokohin ako?